Isang magandang hapon po, mga minamahal kong taga-subaybay ng Kwentong Puso. Ako po si Clara at gaya ng dati, samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na tiyak na magpapabigat at magpapagaan sa ating mga damdamin. May mga kwentong hindi mo inakalang darating at may mga pag-ibig na akala mo ay wala ng pag-asa. Ngayong araw, sisimulan natin ang isang kwento na magtuturo sa atin gaano mo kayang ipaglaban ang isang pag-ibig na mismong tadhana at pamilya ang sumalungat. Sabi ba nila, ang pag-ibig daw ay sapat na, pero paano kung ang pag-ibig na iyan ay kailangang ipagpalit sa kaligtasan ng mga anak mo? Paano kung ang mismong taong minahal mo ng labis ay bumalik hindi para magbigay pag-asa, kundi para magtanong sino ka at bakit mo sila iniwan? Bakit mo sila iniwan, Maya? Ang boses, ang matigas, malamig na boses na 5 taon nang nagpapahinto sa tibok ng puso niya. Boses na alam niyang hindi na kailanman magiging malambing. Napatigil si Maya sa pagpupunas ng mesa sa maliit na karinderya niya. Ang basang trapo ay nalaglag sa sahig. Hindi siya lumingon, hindi niya magawa. Ramdam niya ang init ng tingin ni Miguel Salcedo, ang lalaking minahal niya. At ngayon ay nakatayo sa harap niya hindi bilang kasintahan kundi bilang isang hukom. Huwag kang magkunwari na hindi mo ako kilala. Malamig na banta ni Miguel. Napakagatlabi si Maya. Wala siyang karapatang magsalita. Bago siya makapag-isip, hinawakan ni Miguel ang braso niya at puwersahang hinarap siya. Ang dating mga matang puno ng pagmamahal ay puno ngayon ng galit at pagdududa. 5 taon, Maya. 5 taon kitang hinintay na magpaliwanag. Pero ang bumalik sa akin, hindi lang ang pangalan mo, kundi 3 bata na may apelyidong De La Cruz. 3 bata na kamukhang kamukha ko. Miguel, bulong ni Maya, tila may bumarang kung ano sa lalamunan niya. Huwag mo akong mamigel, Maya. Ang galit ni Miguel ay hindi nanggaling sa lalamunan kundi sa mismong puso niya. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ng anak natin ni Eliza? Napatakip ng bibig si Maya. Eliza, alam niya na ang planong iwan ang mga bata sa harap ng ospital na pinamamahalaan ni Miguel ay ang tanging paraan niya para humingi ng tulong. Isang desisyon na binalot ng panalangin at desperasyon. Hindi ko sila iniwan, mariing sagot ni Maya. Hindi iniwan? Tumawa si Miguel, isang mapait na tawa. Dinanla mo sila sa emergency room ng Salcedo Medical Center at umalis ka. Isang note lang, Maya. Pakialagaan, kailangan nila ng tulong. Anong klaseng ina ang gumagawa niyan? Ramdam ni Maya ang init ng mga luha sa mata niya. Hindi siya dapat umiyak. Hindi siya dapat maging mahina. Kailangan ko po yun gawin. Bakit? Sigaw ni Miguel. Pera ba, Maya? Kaya mo ba silang dinala sa akin para humingi ng pera? Akala ko mas mataas ang tingin ko sa iyo. Akala ko iba ka, pero you're just another practical woman. Para siyang sinampal. Mas masakit pa sa sampal. Practical woman. Pumikit si Maya at sa loob ng 1 segundong iyon, naalaala niya ang huling beses na nag-usap sila. Noong gabing niyakap niya si Miguel at nagpaalam ng walang paliwanag. Mahal na mahal kita, Miguel, pero hindi ako karapat-dapat sa iyo. Wala akong pinagsisisihan, Miguel. Sagot ni Maya, pinatigas ang boses niya. Kailangan niyang itago ang katotohanan. Kailangan niyang maniwala si Miguel. Wala kang pinagsisisihan? Inilabas ni Miguel ang isang puting sobre mula sa loob ng suit niya. Sige, kung ganyan pala, hindi mo pala kailangan ang tulong ko. Ibinato ni Miguel ang sobre sa mesa. Ang sobre ay bumagsak sa tabi ng basang trapo ni Maya. Narito ang papel. Pirmanin mo ito, Maya, para sa guardianship ng mga bata. Makukuha mo ang sapat na pondo para manahimik ka o maghanda ka sa kasong abandonment. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko sa isang inang hindi responsible. Napakatalim ng mga salita. Ang puso ni Maya ay parang binibiyak. Kasong abandonment, siya na pinili ang buhay ng mga anak niya kaysa sa sarili niyang kaligayahan. Siya na nagtiis ng 5 taong hirap, ngayon ay tinatawag na hindi responsible. Ngunit alam niya ang tanging katotohanan. Ang utang na loob niya, ang pangako niya, ang pag-aalala niya sa kaligtasan. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang sobre. Hindi siya tumitingin sa laman kundi sa mga kamay niya na may mga calluses dahil sa pagtatrabaho. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa 3 bata. Pirmahan ko ba yan, Miguel? Tanong ni Maya. At ngayon, mayroon ng kirot sa boses niya na hindi na niya kayang itago. Pirmahan mo. Inilabas ni Miguel ang Parker pen niya. Inilapag sa mesa. Isinandal ni Maya ang likod sa pader. Ang pagmamahal ay naging puot. Ang respeto ay naging pangingimi. Pumirma siya. Sa ilalim ng pangalan niya, inilagay niya ang petsa. Isinara niya ang sobre. Hindi siya tumingin kay Miguel. Salamat, malamig na sabi ni Miguel. Kinuha niya ang sobre at mabilis na umalis.
Naiwan si Maya, nakatayo lang. Tinitigan niya ang Parker pen na naiwan ni Miguel sa mesa. Isang mamahaling pen na hindi bagay sa karinderya niya. Pinulot niya ang pen. Binalik niya sa maliit na kaha ng first aid sa likod ng counter. Para itong isang bariya na naiwan ng isang mayaman. Hindi kailangan. Tumulo ang luha niya, isang patak. Pagkatapos isa pa. Pinirmahan niya. Hindi na sila mag-anak. Hindi na siya ang ina ng mga anak niya. Pero ligtas sila. Ligtas na si Eliza. Kasabay nito, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng karinderya. Lumabas si Beron Santos, nakasuot ng puting formal dress at nakangiti, ngunit hindi umabot sa mata. Wala pa yatang barya ang kliyente mo, Clara, sabi ni Beron at tumingin kay Maya mula ulo hanggang paa. Hindi mo na kailangan ang allowance mo, no? Kasi nakahanap ka na ng mas malaking jackpot. Nakatulala lang si Maya. Ang hiya ay mas masakit kaysa sa anumang sakit. Huwag mong sirain ang buhay namin. Huwag mong sirain ang kasal namin. Hindi ka pa ba tapos sa pagiging practical? Hindi ako humingi ng pera sa iyo, Beron. Malamig at mariin ang tinig ni Maya. Hindi siya magpapatinag. Ang hiya ay naroon. Ngunit ang kailangan niya ngayon ay ang dignidad niya. Talaga ba? Ngumisi si Beron, tila may alam na malaking sikreto. Wala pa bang sapat ang 5 taon, Maya? Practical ka talaga. Noong una, si Miguel ang gusto mo. Ngayon, ang mga anak niya. Hindi ka ba nagsasawa sa pagkuha ng mga bagay na hindi naman talaga sa'yo? Umalis ka na, Beron. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Alam ko, Maya. Alam ko na hindi ka karapat-dapat kay Miguel. At alam kong may nag-iisang tao lang na may kakayahang sumira sa buhay niya. At ikaw yon. Umalis si Beron, hindi dahil sa natakot, kundi dahil sa nakuha na niya ang eksena na gusto niya. Isang video ni Maya na mukhang talunan, nag-iisa at walang magawa. Naiwang mag-isa si Maya. Nagsara siya ng karinderya ng maaga. Walang pumupuna, walang nagtatanong. Lahat ay nakita ang nangyari. Ang mga chismis at bulungan ay mas mabilis pa sa hangin sa barangay nila. Pumunta si Maya sa likod. Sa isang maliit na cabinet, inilabas niya ang isang lumang kahon. May mga larawan ni Miguel, mga sulat na puno ng pag-ibig. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay parang kahapon lang. 5 taon na ang nakaraan. Naalala niya ang gabing yon, ang pag-alis niya sa mansyon ng mga Salcedo, ang kasunduan. Hindi siya praktikal. Kailangan niyang gawin yon. May buhay siyang kailangang iligtas. Utang na loob. Mayroon siyang utang na hindi niya kayang bayaran sa mga taong nagpalaki sa kanya. Kung alam lang ni Miguel, ngayon wala na siyang magagawa. Pinirmahan niya ang papel. Pinalaya niya si Miguel mula sa kanya. Pinalaya niya ang sarili niya sa utang na loob. Ang tanging natitira ay ang kaligtasan ng mga anak niya. Sa kabilang banda, si Miguel ay nasa kanyang marangyang kondo. Naglalakad siya, walang tigil. Ang mga salita ni Maya, ang matinding pagtanggi at ang biglaang pagpirma ay nagpapagulo sa isip niya. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Bakit hindi siya nagpaliwanag? Bakit niya pinili ang pera? Inilabas niya ang Parker pen na naiwan niya. Alam niya, hindi iyon basta-bastang pen. Regalo iyon ni Maya sa kanya noong birthday niya. 5 taon na ang nakaraan. Bakit niya naiwan? Kinuha niya ang sobre na may pirma ni Maya. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. I-trace mo lahat ng transaksyon na may kinalaman kay Maya de la Cruz 5 taon back, utos ni Miguel. Lahat ng medical records niya, pati na rin ng mga bata. At tingnan mo ang bank account niya. Tingnan natin kung gaano siya kapraktikal. Habang hinihintay ang report, pinilit ni Miguel na maging matigas. Hindi siya pwedeng maging emosyonal. CEO siya. Ang trust ay kailangan niyang mabawi. Lumapit siya sa nursery room. 3 duyan, 3 bata. Si Eliza, Hannah at Chloe. Ang triplets niya. Maselan ang kalagayan ni Eliza. Pinag-aaralan niya ang medical report. Kailangan ng operasyon. Bakit siya pinili ni Maya na lapitan? Biglang nakita niya ang isang maliit na pure set ngim team na nakaipit sa isang lumang librong pambata. Hindi ito galing sa Salcedo Medical Center. Mas luma. May nakalagay na pangalan ng isang provincial hospital. Lalong nagulo ang isip niya. Kung practical si Maya, dapat sa kanya dinala agad. Pero bakit sa probinsya pa? Maya-maya, tumawag ang PA niya. Sir, kakaiba po. Ang bank account ni Maya de la Cruz. 0 balance po. Wala siyang pera. Wala rin po siyang luxury items. Sa katunayan, siya po ang nagbabayad ng allowance ng pamilya niya. Ang huling malaking transaksyon niya ay 5 taon na ang nakalipas sa isang hospital bill ng lola niya. Hininga ni Miguel ay biglang bumigat. Hospital bill? Hindi pera sa kanya. At may nakita kaming lumang file sa hospital records, sir. Mula po sa records ng lola niya, may kinalaman po sa transfusion. Parang may bumabagabag sa loob ni Miguel. Utang na loob. Pamilya, ang pag-ibig ni Maya sa pamilya niya. Bumalik siya sa nursery. Tinitigan niya si Eliza. Ang mukha niya, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti.
Hindi siya maaaring maging anak ng isang practical woman. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang fiancé, si Veron. Veron, gusto kitang kausapin sa personal. Ngayon na. Anong problema, Miguel? Maarte at confident na boses ni Veron. May problema ba sa press release ko tungkol sa third party na yan? Don't worry, I defended you. Hindi ako humingi ng defense mo, Veron. May kailangan akong malaman at hihingi ako ng tawad kay Maya. Tawad? Para saan? Alam mo, Miguel, hindi na kailangan. Nagtataka ako, bakit mo ako kailangan? Napatigil si Miguel. Bakit nga ba? Habang nag-aalinlangan si Miguel, nagring ang doorbell. Si Veron, mas mabilis pa sa inaasahan niya. Hindi na kailangang mag-usap pa, darling, sabi ni Veron at tumingin siya sa duyan. Ang dapat lang mangyari ay mawala ang anino niya sa buhay natin. Biglang nagring ang telepono ni Miguel. Unregistered number, sinagot ni Miguel. Kuya Miguel, kailangan mo akong tulungan. Hindi para sa sarili ko, pero utang na loob. Kailangan kong makita si Eliza. Napakunot ang noo ni Miguel. Si Maya, huwag mong sagutin yan, Miguel! Sigaw ni Veron. Sino ka? Tanong ni Miguel sa telepono. Kailangan mong pumunta dito, sabi ni Maya, nanginginig ang boses. May kailangan kang malaman tungkol sa utang na loob ko at tungkol sa totoong kasunduan. Hindi pa man nakakatikim ng sagot si Miguel, napatay na ni Maya ang tawag. Sino yon, Miguel? Tanong ni Veron. Ang ngiti niya ay mapilit. Mukhang importante. Si ex mo na naman ba? Walang ex dito, Veron. May kailangan akong gawin. Malamig ang boses ni Miguel. Hindi na matutuloy ang kasal. Napakislot si Veron. Anong sinasabi mo? Nagseseryoso ka ba, Miguel? Para sa isang walang hiya na babaeng umalis at bumalik lang para manggulo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Lahat ng plano, ang pamilya natin. Hindi ka namin pamilya, Veron, at hindi ko na kaya ang laro mo. Tinulak ni Miguel si Veron palabas ng pinto. Ang tingin niya ay walang awa. Ang priority niya ay hindi ang reputation o ang kasal. Ang mga anak niya, ang katotohanan. Sinundan niya ang huling lokasyon ng tawag, isang lumang apartment sa Tondo. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pagdating niya, nakita niya si Maya nakatayo sa harap ng pinto. Ang kanyang muka ay napakaputla. Anong utang na loob ang sinasabi mo? Tanong ni Miguel, hindi na nagpaligoy-ligoy. Hindi ko yun may paliwanag sa iyo, Miguel. Pero kailangan mong makita si Eliza. Ngayon na, pakiusap. Kahit galit, hindi nakayanan ni Miguel na tanggihan ang pakiusap na yon. Hindi ito ang Maya na kilala niya. Ito ay isang inang desidido, desperado. Sumama si Maya sa kanya. Tahimik sila sa biyahe. Alam ko na, Eliza is a high-risk case, sabi ni Miguel habang nagmamaneho. May nakita akong old test result galing sa provincial hospital. Oo, sagot ni Maya. Ipinanganak siya na may congenital heart defect sa isang lugar na walang kakayahan na gamutin siya. Kaya kailangan ko siyang dalhin dito, sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? 5 taon na ang lumipas. Marami na akong nagastos na oras at pera sa paghahanap sa inyo. Kung nagpakita ka lang, sana hindi na kailangang dumaan pa sa ganito ang anak natin. Hindi ganun kadali, Miguel. Napaiyak si Maya. May utang na loob ako na hindi ko kayang bayaran sa ina mo. Ang lola ko, kailangan ng transfusion. Wala akong pera. Si Mrs. Salcedo ang lumapit sa akin. Binayaran niya ang hospital bill. Pero may kapalit. Napahinto si Miguel sa gilid ng kalsada. Anong kapalit? Ang umalis at ang huwag kailanman magpakita. Lalo na't nakita niya na buntis ako. Nagbigay siya ng pera. Sabi niya, bawas-bawasan ang utang na loob mo sa akin. Gamitin mo ito para magsimula sa malayo. Pero huwag mong kailanman isipin na karapat-dapat ka sa anak ko. Nanginginig si Miguel. Ang galit ay lumabas sa mukha niya. Pero hindi mo sinabi ang tungkol sa mga bata? Pera lang ba talaga, Maya? Ang pera ginamit ko para iligtas ang lola ko. Hindi ko yun ginamit para sa sarili ko, Miguel. Akala ko, yun ang tanging paraan para maging ligtas ang mga bata. Kapag tahimik ako, kapag nawala ako, anggan ng truck niyem. Parang may bumagsak sa balikat ni Miguel. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pag-ibig at pamilya. Pipiya, dear. Dinala ni Miguel si Maya sa kondo. Pagpasok nila, nandoon na si Veron. Nakaupo sa sofa, umiinom ng kape at mayabang na naghihintay. Ayan na pala ang desperada, sabi ni Veron at tumayo. Nakuha mo na ba ang gusto mo, Maya? Ang maging sugar baby ni Miguel. Hindi mo alam, Miguel, ang ginawa ko para sa'yo. Ang press release sa social media. Ang pagdedefend sa'yo. Wala kang karapatan dito, Veron, maring sabi ni Miguel. Wala, tumawa si Veron. Ako ang fiancé mo. Ako ang magiging ina ng mga anak mo. Kaya kong panagutan ang lahat. Ikaw, Maya, wala ka ng puwang dito. Biglang lumabas sa nursery room ang yaya. Dala-dala si Eliza. Nagising ang bata. Umiiyak. Mami, sigaw ni Eliza. Nakatulala si Veron. Mami. Alam mo, Veron, tama ka, sabi ni Maya. Lumapit siya kay Eliza at niyakap. Wala akong puwang, pero sila ang mga anak ko. May puwang sila. Miguel, sabihin mo sa akin, hindi totoo yan.
Totoo yan, Beron. Aalis ka na at itititigil na natin ang lahat. Biglang tumakbo si Beron, hindi papunta sa pinto, kundi papunta sa minibar ni Miguel. Kinuha niya ang bote ng whiskey at ibinato sa dingding. Hindi ako aalis! Sasabihin ko sa lahat! Ang mga bata na yan, hindi mo sila anak! Hindi sila Salcedo! Hinila ni Miguel si Beron papalabas. Naiwan si Maya, niyayakap si Elisa. Ang puso niya ay masakit pero may kapayapaan na. Huminga siya ng malalim. Biglang narinig niya ang boses ng yaya. Maham Maya, may naiwan po si Sir Miguel, isang lumang record file. Inabot ni Maya ang file. Kulay yellow. Hindi ito medical file. Ito ay isang lumang kontrak na may pirma ni Amparo Salcedo, ang mama ni Miguel. Ang lumang kontrak ay nanginginig sa kamay ni Maya. Hindi siya maaring magkamali. Pirma ni Amparo Salcedo. Ano ito? Ang kontrak ay naglalaman ng mga salitang confidentiality agreement at non-disclosure na may kinalaman sa isang settlement amount na ibinigay kay Maya de la Cruz. Ang petsa, 6 na buwan bago siya umalis sa buhay ni Miguel. Ito ang totoo. Ang pera na sinasabi ni Amparo na utang na loob para sa pagligtas sa lola ni Maya ay nakalagay sa kontrata na compensation for separation, isang bayad para umalis at manahimik. Nanginginig si Maya, saan nagtatapos ang kasinungalingan at saan nagsisimula ang katotohanan. Wala siyang karapatang magalit. Pinirmahan niya iyon kahit na ginamit niya ang pera para sa lola niya. Ang hiya ay mas matindi. Nagpabayad siya. Bumalik si Miguel. Nakita niya si Maya, nakatayo sa gitna ng sala, hawak-hawak ang yellow contract. Ano yan, Maya? Tanong ni Miguel. Alam niya na ang sagot. Ang kanyang ina, si Amparo. Ito po ang totoong kasunduan, Miguel. Mahinang sabi ni Maya. Hindi lang po utang na loob ang ginawa niya. Siniguro niyang, wala na akong balikan sa iyo. Ang pera, ginamit ko para iligtas ang lola ko. Pero nakita mo na, I'm just a practical woman na pumirma sa pera para umalis. Ang luha ay lumalabas sa mga mata ni Maya. Ito ang pinakamasakit na ang pag-amin sa katotohanan na may pirma niya. Hindi, maring sabi ni Miguel. Lumapit siya kay Maya at kinuhaan ang kontrata. Titingnan ko kung ano ang pinirmahan mo. Hindi ko natitingnan ang motive mo. Tiningnan ni Miguel ang kontrata. Ang mga mata niya ay nag-aapoy, galit. Pero hindi kay Maya. Ang pera, malaki, sabi ni Miguel. Pero bakit hindi ka na nagpakita? Bakit hindi mo ako binalikan noong wala na kayong pera para sa operasyon ni Eliza? Kung praktikal ka, dapat kinuha mo na ang lahat ng pera na ito. Natakot ako, Miguel. Natakot ako na baka saktan niya ang mga anak ko. Nanginginig na sagot ni Maya. At wala akong karapatang magreklamo. Nakatanggap ako ng benepisyo, kaya nagtiis ako. Lumayo ako. Ang utang na loob at hiya mo ang pumatay sa atin, bulong ni Miguel. Ma'am. Dali-daling nag-drive si Miguel papunta sa mansyon ng mga Salcedo. Galit na galit. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Nandoon si Amparo Salcedo, nagkakape sa beranda. Mukhang kalmado. Inaasahan ko na ang pagdating mo, Miguel. Sabi ni Amparo, nakita mo na ba ang mga bata? Salcedo blood. Pero huwag mong kalimutan De La Cruz upbringing. Bakit mo ginawa ito, ma? Tanong ni Miguel. Ang boses niya ay nanginginig. Inihagis niya ang yellow contract sa lamesa. Ang contract! Ang mga kasinungalingan! Ang pagtrato mo kay Maya! Ang pagiging practical na sinasabi mo sa kanya ay ang gawaing ikaw ang gumawa. Kalmado si Amparo. Para sa iyo yun, anak. Kailangan mo ng practical wife, hindi ng isang provincial nurse na magdadala ng kahihiyan sa ating pangalan. Ang Salcedo Holdings ay hindi pwedeng magkaroon ng ganong story. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Ang pagmamahal niya sa iyo, nabibili. Hindi mo binili ang pagmamahal niya. Binili mo ang utang na loob niya. Binili mo ang katahimikan niya. Ano pa ang ginawa mo, ma? Ano pa ang itinago mo? Wala na, Miguel. Yun lang. Biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Ang PA niya, Sir, may nakita akong lumang medical record sa vault na binigay ni Amparo. Trinaso po ang record ni Maya de la Cruz. Hindi lang po ang pagbubuntis niya ang iniba, ang kanyang blood type at ang mga tests na sinabi niyang positive raw po siya sa isang rare disease. Napakatalim ng pagtingin ni Miguel kay Amparo. Ano yan, ma? Rare disease. Para ano? Para maniwala ako na kailangan kanyang iwan dahil mamamatay siya. Biglang bumagsak ang mukha ni Amparo. Ang maskara niya ay nabasag. May takot sa kanyang mga mata. Hindi ko yun sinadya, Miguel. Kailangan lang siyang umalis. Kung sinabi ko sa iyo na buntis ako, hindi mo ako papayagan umalis, sabi ni Maya. Nakarating pala siya. Nakita ni Amparo si Maya. Nakatayo sa pintuan, may mga luha sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng galit, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagtataksil ng isang ina. Magpakita ka, Maya. Hindi mo alam kung anong puwersa ang kalaban mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Manahimik ka lang. Huwag po, sabi ni Maya. Hindi ko na kailangan ang pera ninyo. Ang kailangan ko lang, ang katotohanan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Manahimik ka lang.
Umalis si Maya. Wala na siyang kailangang marinig pa. Ang mga salita ni Amparo ay parang patalim na tumatama sa puso. Hindi na pera ang usapan, ito ay tungkol sa kapangyarihan at pag-ibig. Hindi na po ako mananahimik, Mrs. Salcedo, mariing sabi ni Maya. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Ngunit si Amparo ay hindi natinag. Walang maniniwala sa iyo, Maya. Isang hindi nag-aksaya ng oras si Miguel. Hinila niya si Maya palabas. Ang kanyang muka ay napakaputla. Sumama ka sa akin, Maya. May kailangan akong tingnan. Dinala niya si Maya sa opisina niya sa Salcedo Holdings. Isang matinding tensyon ang bumabalot sa kanila. Ang mga records, sabi ni Miguel habang nagtatype sa computer. Kailangan kong mahanap ang original medical record ni Eliza, Hannah at Chloe. At ang real file mo. Bakit mo pa kailangan, Miguel? Narinig mo na siya. Hindi na ako nagdududa sa iyo. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Hindi sapat ang alam. Kailangan ng ebidensya, sabi ni Miguel. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kasinungalingan na ito. Sa gitna ng paghahanap, nakita ni Miguel ang isang encrypted file na may password. Ang password ay ang pangalan ni Maya at ang petsa ng kasal. Sana nila nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang nagtatype. Maya Salcedo 2020. Bumukas ang file. MG dokumento ng pagpapalit, swap documents. Nandoon ang mga original medical records. Ang blood type ni Maya ay tugma sa blood type ng mga bata. Walang rare disease, walang sakit. Nandoon din ang transfer documents, isang check na may pirma ni Amparo na may nakalagay na final payment for confidentiality. Ang halaga ay napakalaki, ngunit ang pinakamasakit, may isang affidavit na pinirmahan ng isang notary public na nagsasabi na ang pangalan ng ama ay hindi kailanman isisiwalat at ang mga bata ay abandon. Hindi ako pumirma riyan, Miguel, sigaw ni Maya. Hindi ko sila inabandon. Pumirma ako sa guardianship, hindi sa abandonment. Peking pirma, Maya, sabi ni Miguel. Ang notary public, kasabwat siya ni Mama. Hindi mo ito pirma. Ang galit ni Miguel ay umakyat sa ulo niya, ang kanyang ina. Ang matriarch na nagbigay sa kanya ng lahat, ang nagturo sa kanya ng respeto at dignidad. Kinuha niya ang original record ni Maya. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang emotional anchor ay kailangan niyang gawin. Hinalikan ni Miguel ang record file. Nanginginig siya sa loob ng 5 taon. Nagdusa siya. Nagdusa si Maya. Hindi na ako magpapakasal kay Veron, sabi ni Miguel. Naiwan si Maya. Nakatayo lang. Tinawagan ni Miguel si Veron. Veron, hindi na matutuloy ang kasal. Kakausapin ko ang lahat ng stakeholders, ang lahat ng investors, ang lahat ng tao. Anong sinasabi mo, Miguel? Ginugood time mo ba ako? Ang kasal na pinlano natin for 1 year. Ang media coverage. Hindi mahalaga ang media coverage, Veron. Mahalaga ang katotohanan. Sige, Miguel. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, kapag sinira mo ang buhay ko, sisirain ko ang buhay mo. I will sue you for everything you have. Binalikan ni Miguel si Maya. Nakita niya ang Parker pen niya na naiwan sa mesa. Kinuha niya yon. Ito ang pen na binigay mo sa akin, sabi ni Miguel. 5 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 5 taon, ginamit ko ito para pumirma ng mga kasunduan, ng mga check at ng mga kasinungalingan. Pero ngayon, gagamitin ko ito para sa isang katotohanan. Kinuha ni Miguel ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang corporate lawyer. Mr. Fernandez, I need to talk to you about this inheritance. Gusto kong ipasa ang lahat ng aking shares sa Salcedo Holdings sa charitable trust na may kinalaman sa mga bata. Ngayon na! Maya ay nabigla. This inheritance, ang lahat ng yaman. Miguel, huwag mong gawin yan para sa atin, para sa mga bata. Hindi, Maya. Hindi para sa atin. Ito ang utang na loob ko sa iyo. Ito ang pagbabayad puri ko. Kung hindi ako naging mayaman, sana hindi na tayo nasira. Ang Salcedo Holdings ay ang sumpa ko. Inilabas ni Miguel ang Parker pen at pumirma sa isang draft document na nagpapakita ng kanyang pagtalikod sa kanyang inheritance. Bago pa man makasagot si Maya, may biglang kumatok sa opisina si Amparo Salcedo. Hindi mo pwedeng gawin yan, Miguel. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalan ng pamilya natin. Ang iyong respeto, ang lahat. Biglang nakita ni Amparo ang affidavit of abandonment. Pumula ang kanyang muka. Hindi ko yan pirmama. Huwag kang magkakamali. May ebidensya na ako at isisigaw ko sa lahat ng tao. Ang affidavit ay nanigas sa kamay ni Amparo. Ang tingin niya kay Miguel ay puno ng galit, sakit at pagdududa. Magsasama kayo ng isang babaeng walang hiya. Hindi mo na ako kilala, Miguel. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan, ma. Ikaw ang nagdalala ng kahihiyan sa pamilya natin. Hindi si Maya. Aalis na ako. Umalis si Miguel kasama si Maya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Paglabas nila, isang media frenzy ang sumalubong sa kanila. Ang balita tungkol sa cancellation ng kasal at ang disinheritance ay mabilis na kumalat. Headline, Salcedo Hair drops inheritance for a provincial nurse and triplets. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Miguel ang live stream ni Veron Santos.
He cheated on me with a woman na umalis para humingi ng pera. Hindi niya kayang panindigan ang mga anak niya. Ang mga batang yan hindi Salcedo blood. Ginagamit lang ni Maya de la Cruz ang mga bata para manira ng buhay. She has no shame. Ang mga comment ay dumagsa. Walang hiya, kriminal. Gold digger, napakasakit. Ang hiya ay mas masakit pa sa anumang sakit. Dinala ni Miguel si Maya pabalik sa barangay niya sa Tondo. Ang karinderya ni Maya ay sarado. Nandoon ang mga neighbors niya, nakatingin. Iba-iba ang reaksyon, galit, pagdududa at awa. Miguel, hindi mo dapat ako dinala rito, bulong ni Maya. Ang mga tao, ang hiya ko. Hindi mo kailangang mahiya, Maya, sabi ni Miguel. Pero ang sinabi ni Beron, ang mga tao ay maniniwala sa kanya. Hindi ko kayang harapin ang barangay. Haharapin natin sila. Lumabas si Miguel, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mga kaibigan, pakinggan niyo ako. Hindi po totoo ang lahat ng sinabi sa social media. May isang babaeng nagtagos sa akin ng katotohanan, pero hindi si Maya. Ang nanloko ay ang sarili kong ina. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga anak ko, sila Eliza, Hannah at Chloe, ay mga Salcedo sa dugo. Ang kanilang ina, si Maya, ay hindi gold digger. Siya ay isang biktima ng kasinungalingan, pang-aabuso at utang na loob. Inilabas ni Miguel ang kanyang phone. Pinakita niya ang original medical record ni Maya at ang affidavit of abandonment na may peking pirma. Ito po ang totoo. Ipinagpalit ng nanay ko ang dignidad at pagmamahal ni Maya sa pera at kapangyarihan. Biglang lumapit si Tita Elena, ang matandang babae na dating katulong ng lola ni Maya. Matapang siya. Huwag kayong maniwala sa mga elite na yan. Kilala namin si Maya. Siya ang nagbigay sa akin ng allowance noong nagkasakit ang apo ko. Siya ang responsible. Siya ang totoong ina. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang hiya ni Maya ay nagbigay daan sa dignidad. Peter, napangiti si Maya. Lumapit siya kay Miguel. Salamat, Miguel, bulong ni Maya. Pero bakit mo ito ginawa? Ang inheritance mo? Ang inheritance ay hindi pag-ibig, Maya. Ang inheritance ay hindi pamilya. Hindi ko kailangan ng pera para maging ama. Ang kailangan ko lang ang tiwala mo. Lumapit si Miguel kay Maya. Niyakap niya ito sa harap ng lahat. Biglang may tumawag kay Miguel, assistant lawyer. Sir, may problema. Si Veron Santos, hindi niya tinuloy ang case, pero may iba siyang ginawa. Ano? Sinabi niya na may video siya tungkol sa real reason ng pag-alis niyo ni Maya. Hindi tungkol sa pera, tungkol sa krimen daw ni Amparo Salcedo. Napatigil si Miguel. Krimen? Ang real reason ng pag-alis ni Maya, hindi lang pala utang na loob. Niyakap ni Miguel si Maya ng mas mahigpit. Ano pa ang tinago mo, Maya? Hindi lang ba utang na loob? Nakatitig si Miguel kay Maya. Krimen? Ano ang video, Maya? Hindi lang ba utang na loob ang dahilan mo ng pag-alis? Si Maya ay nanginginig. Nakakita siya ng mga flashback, isang lumang banta, ang galit ni Amparo. Hindi ko alam, Miguel. Hindi ko alam ang video na sinasabi ni Veron. Pero ang totoong dahilan ng pag-alis ko, hindi lang utang na loob. Hinimok siya ni Miguel. Sabihin mo sa akin, Maya, wala nang hahadlang sa atin. Wala na akong Salcedo Holdings. Noong gabing yon, nagpa-check up ako. Alam ko na buntis ako. Sinabi ko kay Mrs. Salcedo, no? Nagpanik siya. Sabi niya, kung hindi ka alis, sisiguraduhin kong hindi mo makikita ang mga anak mo. Hindi ko alam kung bakit, pero naniwala ako sa kanya. Natakot ako. Bakit ka natakot? Hindi naman niya kaya yan. May isang doktor na kasabwat niya. Sinabi niya sa akin, ang mga bata ay may genetic defect. Hindi sila tatagal sa iyo. Ang pangyayaring iyon, parang isang sumpa. Niyakap ni Miguel si Maya. Ang sacrifice dilemma mo. Pinili mo ang kaligtasan nila kaysa sa pag-ibig. Bumalik si Miguel sa opisina. Kinuha niya ang file tungkol sa fake medical records. May pangalan ng isang doktor na si Dr. Perez. Tinawagan niya si Dr. Perez. Dr. Perez, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ang video na sinasabi ni Veron? Tungkol ba yan sa krimen ni Amparo Salcedo? Natakot si Dr. Perez. Hindi ko alam, sir. Wala akong kinalaman dyan. Kung hindi mo sasabihin sa akin, sisiguraduhin kong mawawala ang lisensya mo at ipapahamak mo ang sarili mo. Sir, pakiusap. Ang video, galing yan sa CCTV ng ospital. Noong gabing yon, hindi lang po fake records ang ginawa ni Mrs. Salcedo. May isang assistant po na nakita. Si Mrs. Salcedo. Sinubukan niyang ibato ang mga records ni Maya sa basurahan at tinakot ang nurse na mag-ingat sa pagsasalita. Tinawag niya si Maya na prostitute. Ibig sabihin, wala siyang krimen na ginawa. Ang krimen ni Mrs. Salcedo, sir, ay ang attempt to commit emotional abuse at defamation. Hindi po ito murder. Pero sa batas ng lipunan, mas malaki po ang hiya na dala nito. Pero
Nagtungo si Miguel sa bahay ni Veron. Kailangan niyang malaman kung bakit hindi tinuloy ni Veron ang kaso. Veron, bakit mo ako sinisira sa publiko pero hindi mo tinuloy ang kaso? Alam mo, Miguel, mas masarap ang private revenge, ngumisi si Veron. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko lang ang paninindigan mo. Ipinakita ni Veron ang video. Ang CCTV footage ni Amparo na galit, nagtatapon ng mga records. Ang bawat salita ni Amparo ay parang patalim. Ginawa ko ito, Miguel, dahil gusto kong makita mo na ang nanay mo ay hindi perfect. Ang Salcedo ay hindi perfect at gusto kong makita mo kung gaano ka-desperate si Maya na manahimik. Ang utang na loob na yan, mas malaki kaysa sa pag-ibig. Inalis ni Miguel ang tingin niya. Salamat, Veron. Alam ko na ang gagawin ko. Manilulaw. Bumalik si Miguel sa kondo. Isinama niya si Maya. Hindi na tayo pwedeng manatili rito, Maya. Kailangan nating umalis. Ngayon na, sa Batangas. Bakit, Miguel? Ano ang nangyari? Ang krimen ni Mama ay ang hiya niya, ang pride niya. Kailangan nating umalis para maging ligtas tayo at para hindi na siya makialam. Maya ay umiyak. Pero ang allowance mo, ang lahat, wala na tayong pera. Hindi mahalaga ang pera, Maya. Ang mahalaga ang pamilya. Tiningnan ni Miguel ang Parker pen niya. Pinirmahan niya ang final document ng disinheritance. Wala na akong Salcedo Holdings, Maya. Tanging ikaw at ang mga anak natin ang meron ako. Tatanggapin mo ba ako? Hindi bilang CEO, kundi bilang isang ama at asawa na walang-wala. Yumakap si Maya kay Miguel. Hindi ko kailangan ng pera mo, Miguel. Ang kailangan ko lang, ang pag-ibig mo. Ang paninindigan mo, kaya kong magtrabaho, kaya kong mag-alaga, magkasama tayo. Biglang tumawag ang hospital, ang emergency room. Mr. Salcedo, kailangan niyo pong pumunta rito. Si Eliza, may complication po. Kailangan niya ng immediate surgery. Nanginginig si Miguel at Maya. Ang sacrifice dilemma ay bumalik. Pupunta kami, sabi ni Miguel. Ang biyahe papunta sa Salcedo Medical Center ay ang pinakamahabang biyahe para kina Miguel at Maya. Ang mga kamay nila ay magkahawak, malamig at nanginginig. Magiging maayos ang lahat, Maya, bulong ni Miguel. Gagawin natin ang lahat. Alam ko, Miguel, sagot ni Maya. Ang pagmamahal mo sa mga bata, iyon ang lunas ko. Iyon ang pag-asa ko. Nandoon na sila sa emergency room. Agad dinala si Eliza sa operating room. Si Miguel ay tumawag sa heart surgeon na kilala niya. Utang na loob, Doc, iligtas mo ang anak ko. Naupo sila sa waiting area. Sa loob ng 5 oras, walang salita. Tanging panalangin. Nandoon si Hannah at Chloe, mahimbing na natutulog sa kandungan ni Maya. Maya, hindi ko alam kung paano ka nagawa na mabuhay ng 5 taon. Ang lakas mo, hindi nabibili ng pera. Ang lakas ko ay ang mga bata, Miguel. Ayaw kong maging katulad ni Amparo Salcedo. Ang pride at pera ay hindi pag-ibig. Huwag mong isipin si Mama. Ang legacy niya ay ang kasinungalingan. Ang legacy natin ang pag-ibig. Biglang dumating si Amparo Salcedo. Mag-isa. Hindi siya nagmamadali. Mukha siyang matanda at pagod. Hindi niyo ako pwedeng paalisin, mahina niyang sabi. Lola, ako may karapatan akong mag-alala. Hinarap siya ni Miguel. Wala ka ng karapatan, Ma. Ang karapatan mo ay nawala noong inisip mo na mas mahalaga ang pera kaysa sa pamilya. Hindi mo naiintindihan, Miguel. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Hindi ko gusto na masira ang pangalan mo. Hindi mo ako mahal, Ma. Minahal mo ang power mo. Minahal mo ang Salcedo Holdings. Lumapit si Amparo kay Maya. Ang kanyang mata ay punununo ng luha. Maya, patawarin mo ako hindi ko sinasadya na saktang-tan ka. Ang hiya ko, hindi ko na kaya. Ang respeto ko po ay nandoon pa rin, Mrs. Salcedo, maring sabi ni Maya. Pero hindi ko po makakalimutan ang ginawa ninyo. Ang pagtawag mo sa akin na prostitute, ang pagbanta mo sa mga anak ko, ang pagpapatawad, hindi madali. Alam ko, Maya, pero sana... Biglang tumunog ang pinto ng operating room. Lumabas ang heart surgeon. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang operasyon, successful po. Ang puso ni Eliza, matagumpay na naayos. Kailangan lang ng full recovery. Niyakap ni Miguel si Maya. Umiyak sila. Ang mga luha ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Pipiw, kinaumagahan, si Eliza ay nasa recovery room. Nag-usap sina Miguel at Maya. Umalis na tayo, Maya. Pumunta tayo sa Batangas. Mag-uumpisa tayo ng bagong buhay. Isang buhay na walang hiya at utang na loob. Handa ako, Miguel, dahil nakita ko na nagbago ka. Hindi ka na ang CEO. Ikaw na ang ama at asawa ko.
Bago pa man sila umalis, dumating ang lawyer ni Veron. May dala siyang sobre. Mr. Salcedo, Mrs. Santos has withdrawn her lawsuit. May final message lang po siya. Binuksan ni Miguel ang sobre. Veron Santos, huwag kang magkakamali, Miguel. Ginawa ko ito para sa sarili ko, hindi para sa iyo. Ang ginawa mo, nagbigay sa akin ng napangiti si Miguel. Biglang lumapit si Amparo. Sa kamay niya may isang check. Ito ang personal savings ko, Miguel. Hindi galing sa holdings. Gamitin niyo ito para sa recovery ni Eliza. Tanggapin mo bilang lola. Tiningnan ni Miguel si Maya. Ang utang na loob na ito, hindi ko na kayang bayaran, ma. Hindi mo kailangang bayaran, anak. Ito ang pagbabayad puri ko. Hinawakan ni Miguel ang check. Hindi siya tumingin kay Amparo. Alis na kami, ma. Magpakabait ka. Ang Batangas ay malayo sa Manila, malayo sa concrete jungle, malapit sa dagat, ang hangin ay malinis, at ang mga tao ay simpleng-simple. Dito, sa isang lumang bahay na malapit sa dalampasigan, nagsimula ang bagong buhay ni na Miguel at Maya. Si Miguel ang dating CEO, ngayon ay nagiging isang repairman. Inayos niya ang bahay, inayos niya ang buhay niya. Ang mga kamay niya ay hindi na soft dahil sa desk work. Ngayon, puno na ito ng kalong, calluses. Kaya mo ba talaga ito, Miguel? Tanong ni Maya habang naghahanda ng mga paninda sa karinderya nila. Karinderya ni Maya at Miguel ang pangalan. Kaya ko, Maya, mas masarap pala ang pagod na alam mong galing sa sarili mong pawis, hindi galing sa kasinungalingan at kapangyarihan. Ang mga bata ay masaya. Si Eliza ay fully recovered. Tumatawag sila ng daddy kay Miguel. Ang mga mata ni Maya ay puno ng luha ng kasiyahan. Isang araw dumating si Tita Elena, ang matandang babae na nagprotekta kay Maya sa barangay sa Tondo. May dala siyang lumpia at puto. Alam mo, Maya, mas masaya ako para sa iyo, si Miguel. Nagbago talaga. Hindi na siya ang mayabang na anak ng matriarch. Alam ko, tita, ang pag-ibig parang apoy. Dapat may sakripisyo para magbigay liwanag. At sana patawarin mo na si Amparo. Sa huli, nanay pa rin siya ni Miguel. Hindi madali tita. Ang hiya na ginawa niya sa akin. Ang utang na loob na ipinataw niya. Pero nagpapasalamat ako. Dahil kung hindi niya ginawa yun, hindi magbabago si Miguel. Isang gabi, may kumatok. Si Amparo Salcedo, mag-isa. Walang driver, walang bodyguard. Ang damit niya ay simple. Hindi na siya ang matriarch. Mukha siyang ordinaryong babae. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Mahinang sabi ni Amparo. Gusto ko lang makita ang mga apo ko. At gusto ko lang makita kung masaya ka. Pumasok po kayo, Mrs. Salcedo, sabi ni Maya. Hindi siya galit pero hindi rin siya friendly. Ang respeto ay naroon, pero ang distansya ay mas malaki pa. Ang mga bata ay lumapit. Lola? Tanong ni Hana. Niyakap ni Amparo ang mga apo niya. Umiyak siya. Hindi luha ng panghihinayang, kundi luha ng pagsisisi. Miguel, sabi ni Amparo, ang inheritance mo, binigay ko sa charitable trust para sa mga bata. Hindi ko na kailangan. Ang kailangan ko lang, ang pagmamahal mo, ang pamilya. Salamat, ma, sagot ni Miguel. Pero hindi na kailangang bayaran ang kasalanan mo. Ang kailangan mo lang ang katotohanan. Ang katotohanan ko, Miguel, ay hindi ko kayang bumili ng pag-ibig. Ang pride ko ang pumatay sa atin. Lumapit si Amparo kay Maya. Yumuko siya. Ito, ang golden moment. Maya, hindi ko nahihilingin ang pagpapatawad mo. Hihilingin ko lang ang pag-unawa mo. Ginawa ko yun dahil natakot ako. Natakot ako na mawala si Miguel sa akin. Hindi sumagot si Maya. Dahan-dahan siyang lumapit. Niyakap niya si Amparo. Hindi ko po kayang magalit sa inyo ng matagal, Mrs. Salcedo. Pero ang respeto na nawala sa akin, kailangan po ninyo itong bawiin sa mga ginawa ninyo. Hindi sa akin, kundi sa komunidad. Umalis si Amparo. Ang kar niya ay nag-iisa. Naiwan si Miguel at Maya. Maya, handa ka na ba talaga na magsimula ng bagong buhay? Tanong ni Miguel. Handa ako, Miguel. Ang karinderya na ito, ang utang na loob ko sa iyo, ang pag-ibig ko sa iyo. Sa gitna ng karinderya may isang notebook si Miguel. Isinusulat niya ang mga kwento tungkol sa buhay nila, ang pagbabayad puri niya. Gusto kong isulat ang lahat, Maya. Ang kasinungalingan, ang pag-ibig, at ang sakripisyo. Ang karinderya ni Maya at Miguel ay naging sentro ng barangay sa Batangas. Ang mga luto ni Maya ay sikat at si Miguel, ang dating CEO, ay naging delivery boy at teller. Hindi na sila rich, pero sila ay mayaman sa pag-ibig at dignidad. Isang hapon, habang naghahanda si Maya ng pancit canton, may dumating na courier. May dala siyang malaking box. Para kay Mrs. Maya de la Cruz po, galing sa Salcedo Holdings. Nagtaka si Maya at Miguel. Salcedo Holdings?
Binuksan ni Miguel ang box. Sa loob may isang donation check at isang certificate of commendation. Amparo Salcedo, CEO of Salcedo Holdings, donated 80% of her personal share to a charity for children with heart defects. Ginawa niya yun, Miguel, bulong ni Maya. Hindi lang hiya ang nararamdaman niya, nagsisisi talaga siya. Ang pagbabayad puri niya, Maya. Hayaan natin siyang gawin yun. Pipiditip. Sa kabilang banda, si Beron Santos ay nagpost ng isang final status sa social media. Beron Santos. Ang final status ni Beron ay parang closure sa nakaraan. Ang rivalry ay natapos na. Sa gabi, nag-uusap sina Miguel at Maya. Alam mo, Miguel, kung hindi nangyari ang lahat ng yun, hindi tayo magiging ganito. Sabi ni Maya, hindi mo maaalis ang arrogance mo at hindi ko maaalis ang pagpapatawad ko. Gusto mo ba talagang magpatawad, Maya? Tanong ni Miguel. Oo, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Para sa akin, ang utang na loob ko sa kanila, binayaran ko na. Sa sakit. Ngayon, malaya na ako. Maya ay tumingin sa notebook ni Miguel. Ang mga kwento niya. Gusto kong isulat ang ending natin, Miguel. Isulat mo na. Hindi na sila Salcedo, pero sila ay De La Cruz at sila ay masaya. Biglang may tumawag, isang unregistered number. Sinagot ni Miguel. Kuya Miguel, nandito kami sa Batangas. Hindi namin alam kung bakit, pero kailangan namin ng tulong ninyo. Nagtaka si Miguel. Sino ka, ha? Si Clara po, ako, ang assistant ni Beron. May malaking problema po. May nagbabanta kay Beron. At kailangan namin ng tulong ninyo. Ang banta galing sa dating kaibigan ni Amparo Salcedo. Napatingin si Miguel kay Maya. Ang past ay hindi pa tapos. Hindi ko alam kung anong nangyayari, sabi ni Miguel. Pero hindi ko kayang tanggihan ang tulong. Saan kayo? Sa resort po kami, ang final destination ni Beron. Napaaseryoso ng mukha ni Miguel. Sino ang dating kaibigan ni Mama na yan, Clara? Si Doña Aurora, sir. May utang na loob po si Mrs. Salcedo sa kanya at ngayon gusto niyang gamitin si Beron para makaganti. Saan kayo? Sa Blue Ocean Resort po, masyadong isolated. Tumingin si Miguel kay Maya. Ang mga mata ni Maya ay puno ng pag-aalala. Hindi mo kailangang gawin yan, Miguel. Wala na tayong kinalaman sa kanila. Ang utang na loob ay hindi na natin problema. Hindi na natin problema, Maya. Pero utang na loob ko sa iyo, hindi ako pwedeng maging ama na umiwas sa tulong. Hindi mo na kailangang magpakabayani, Miguel. Natatakot ako na baka mawala ka ulit sa akin. Hindi ako mawawala, Maya. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi na binibili. Kaya kong ipaglaban ang katotohanan. Sa Blue Ocean Resort, nandoon si Beron at ang kanyang assistant, si Clara. Natatakot sila. Ano ba ang gusto ni Doña Aurora sa akin, Clara? Tanong ni Beron. Ang share po ninyo sa Salcedo Holdings. Ang utang na loob ni Mrs. Salcedo sa kanya mas malaki pa sa akala ninyo. Noong nag-collapse po ang stocks ng Salcedo, si Doña Aurora ang tumulong sa kanya. Ang kapalit, pag-ibig at loob. Biglang dumating si Miguel mag-isa. Ang damit niya ay simpleng tsinelas at shorts. Hindi na siya ang CEO. Nasaan si Doña Aurora? Tanong ni Miguel. Wala na siyang kinalaman dito, Miguel, sabi ni Beron. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ang awa mo. Hindi awa, Beron. Paninindidigan. Lumabas si Doña Aurora. Matanda, mayaman at puno ng pride. Ang anak ni Amparo, ang walang kwentang Salcedo. Gusto kong makuha ang lahat ng share ng pamilya mo. Ang utang na loob niya sa akin, kailangan niyang bayaran. Ang nanay ko ay nag-donate na ng lahat ng share niya sa charity, sabi ni Miguel. Wala na siyang pera, wala na siyang Hindi, gusto ko ang share ni Beron. Ang lahat ng meron siya. Kung hindi, ipapakita ko ang video na may kinalaman sa the blackmail ni Amparo sa congressman. Peter, tama na! Sigaw ni Miguel. Lumapit siya kay Doña Aurora. Hindi na kami Salcedo. Wala na kaming kinalaman sa holdings. Ang hiya mo, hindi mo na pwedeng gamitin sa amin. Inilabas ni Miguel ang phone. Pinakita niya ang video ni Beron. Kung ipapakita mo ang video mo, ipapakita ko rin ang video na ito. Ang katotohanan ni Beron, ang pag-ibig niya sa akin, hindi mo na pwedeng bilhin. Nagtaka si Doña Aurora. Video ni Beron. Alam mo, Doña Aurora, mas masarap ang simpleng buhay. Ang pag-ibig ay hindi binibili ng pera at Umalis si Doña Aurora. Ang pride niya ay nasira. Bumalik si Miguel sa Batangas. Nakita niya si Maya, naghihintay sa dalampasigan. Ang mga anak niya naglalaro sa buhangin. Ang utang na loob ko sa iyo, hindi ko na kayang bayaran, Miguel, sabi ni Maya. Hindi na kailangang bayaran, Maya. Ang pag-ibig natin, sapat na. Lumuhod si Miguel sa harap ni Maya. Hindi siya humingi ng kasal, humingi siya ng pangako. Pangako, Maya, hindi na ako aalis. Hindi na ako matatakot sa hiya at utang na loob. Tayo na ang pamilya. Pangako, Miguel, sabi ni Maya. Isang linggo.
Ang karinderya ni Maya at Miguel ay puno ng mga customers. Naghahanda sila ng simple at masarap na pagkain. Si Miguel ay naglilinis ng mesa. Ang kaligayahan ay hindi sa luxury, kundi sa simple life. Dumating si Amparo. Hindi siya nagulat. Nagdala siya ng mga laruan para sa mga bata. Amparo, bakit ka narito? Tanong ni Miguel. Gusto ko lang maging lola, mahinang sabi ni Amparo. At gusto kong maging kaibigan ni Maya. Lumapit si Amparo kay Maya. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Maya, ang hiya ko. Masakit. Ang pagpapatawad mo. Masarap. Hindi ko po kayang magpatawad agad, Mrs. Salcedo. Pero pinapatawad ko na po kayo bilang lola ng mga anak ko. Ang respeto ko, kailangan ninyong bawiin sa mga ginawa ninyo. Nagbaw si Amparo. Pagmamano, isang tradisyonal na paggalang. Salamat, Maya. Ang utang na loob ko sa iyo, hindi na pera ang magbabayad. Lumabas ang mga bata. Sila Eliza, Hannah at Chloe. Masaya. Daddy, Lola Amparo! Sigaw nila. Ang pag-ibig ay nanalo. Ang pamilya ay nagtagumpay. $50. Sa gabi, nag-uusap sina Miguel at Maya. Ang araw na ito, Miguel, parang epilogue na natin, sabi ni Maya. Hindi, Maya. Ang epilogue natin ay ang tahimik na buhay. Ang pagbabayad puri natin. Kinuha ni Miguel ang notebook niya, ang kwento nila. Ang title ng story natin, Maya, ay ang pag-ibig na hindi nabibili. Hindi na tayo Salcedo, pero tayo ay De La Cruz. At tayo ay masaya. Niyakap ni Maya si Miguel. Alam mo, Miguel, ang sakit sa puso, pero salamat sa lahat ng nangyari. Kung hindi dahil dyan, hindi tayo magiging ganito. Ang arrogance mo, nawala. Ang pag-asa ko, nandoon pa rin. Ang pananagutan ko sa iyo, habang buhay, sabi ni Miguel. 50. Isang huling golden moment, nagpropose si Miguel kay Maya. Hindi siya humingi ng kasal, humingi siya ng pangako. Pangako, Maya, hinding-hindi na ako aalis. Hinding-hindi na ako magpapa-impluensya sa pera at power. Pangako, Miguel, hinding-hindi na ako matatakot sa hiya at utang na loob. Ang pag-ibig ko sa iyo habang buhay. Pipit. Ang pamilya ay nag-dinner. Masaya, ang tanikala ng tungkulin ay nasira. Ang pag-asa ay nanalo. Ang karinderya ni Miguel at Maya, na ngayon ay tinawag na Puso ng Batangas, ay patuloy na naging saksi sa paghilom ng isang pamilya. Hindi na sila nakatira sa marangyang mansyon. Ang bahay nila, malapit sa dagat ay simple, ngunit puno ng tawa at pag-ibig. Ang dating CEO na si Miguel Salcedo, ngayon ay si Mang Miguel, ang master ng Pancit Canton at ang pinakamahusay na ama sa barangay. Ang mga kamay niya na dating pumipirma sa milyon-milyong kontrata, ngayon ay nagmamasa ng dough para sa pandesal tuwing umaga. Ang sakripisyo ng inheritance ay hindi pagkatalo kundi paglaya. Nakita niya ang totoong yaman sa mga mata ng kanyang asawa at mga anak. Ang arrogance ay napalitan ng humility. Si Maya, si Aling Maya, ay natagpuan ang kanyang dignidad at boses. Ang tanikala ng tungkulin at utang na loob ay tuluyan ng naputol. Ang pag-ibig niya kay Miguel ay hindi na binalot ng hiya o takot kundi ng tiwala at paninindigan. Ang pagpapatawad niya kay Amparo ay hindi isang pangako kundi isang proseso. Para kay Amparo, nahanap ni Maya ang pagpapatawad sa pamamagitan ng pag-unawa. Ang mga regular na pagmamano ni Amparo sa kanya at ang kanyang patuloy na charity work ay nagpakita ng pagsisisi. Ang luha ni Amparo ay totoo. Tinanggap ni Maya ang pagiging lola ni Amparo sa mga bata, ngunit ang respeto ay kinikita pa rin. Para kay Miguel, ang pagpapatawad ni Maya ay walang kondisyon. Pinatawad niya si Miguel hindi dahil sa nag-disinherit siya, kundi dahil sa pinili ni Miguel na maging ama at asawa na walang-wala. Oo, ang pag-asa ay nanalo. Si Miguel at Maya ay nagpakasal sa isang simpleng beach wedding kung saan ang mga bisita ay ang mga tao sa barangay at sina Tita Elena. Wala nang Salcedo Holdings, walang media. Ang kanilang kapayapaan ay nasa dalampasigan ng Batangas, malayo sa kasinungalingan at kapangyarihan. Ang kwento ni na Miguel at Maya ay nagturo. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nabibili ng pera at hindi sinisira ng hiya at utang na loob. Ang pamilya ay ang tanging yaman na hindi natutunaw. Isang gabi, habang nakatingin sa dagat at sa mga bituin kasama si Miguel, sinabi ni Maya, ang hiya ko noon, ang utang na loob ko, ang takot ko. Salamat sa lahat ng yan, Miguel, dahil kung hindi dahil sa pain na yan, hindi natin makikita ang liwanag. Niyakap ni Miguel si Maya. Ang liwanag natin, Maya, ay ang mga anak natin at ang pag-asa na ang bawat kasinungalingan ay may katapat na katotohanan. Ang epilogue ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ang simula ng kanilang buhay. Ang isang buhay na binuo sa pag-ibig na walang kondisyon, pagbabayad puri at pag-asa na ang bawat sugat ay may paghilom. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Maya at ang kanilang paglalakbay tungo sa isang bagong simula sa puso ng Batangas.
Maraming salamat mga minamahal naming taga-subaybay sa inyong matiyagang pagsama sa amin. Ramdam namin ang bawat paghinga ninyo, ang bawat galit at awa, lalo na sa mga eksenang humahamon sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at utang na loob. Maging ako, habang isinusulat ito, ay napabigat ang damdamin, lalo na sa mga sandaling pinipilit ni Maya na manahimik dahil alam niya na ang katahimikan ay ang tanging paraan para maging ligtas ang kanyang mga anak. Ang eksena kung saan siya pumirma sa kontrak, napakahirap isulat dahil ito ang rurok ng sakripisyo ng isang ina. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig na nauwi sa kasinungalingan, kundi paalala rin sa atin ang hiya at pride ng tao. Minsan ay mas malakas pa sa baril. Pero naniniwala ako at sana naniniwala rin kayo na kahit gaano kalalim ang sugat, laging may isang butil ng pag-asa na magsisimulang tumubo. Kahit gaano kadilim ang gabi, laging may liwanag na magpapalaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa atin. At ngayong tapos na ang lahat, gusto kong tanungin kayo, kung ikaw si Maya, sa huli, matapos ang lahat ng kasinungalingan at pananakit, handa mo ba talagang ibigay ang iyong pagpapatawad kay Amparo? Ang pag-unawa ba ay sapat na para burahin ang nakaraan? Ibahagi niyo po ang inyong damdamin sa comment section. Ang inyong boses ay ang puso ng kwentong puso. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sana'y mag-iwan kayo ng like at share para mas maraming Pilipino ang makarinig ng kwento ng pagbabayad puri at pag-asa. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.